Kristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Epiphany, ng Epipanya, ng Manifestation of Jesus. Ano nga bang ibig sabihin dito? Alam nyo, kung tayo po, mga Katoliko, Romano-Katoliko, ay nagbibigayan ng mga regalo tuwing December 25, yung mga kapatid natin doon sa Eastern Orthodox Church, itong araw na ito yung kanilang bigayan ng regalo. Ito yung Epipanya. Madalas tinatawag din natin itong kapistahan ng tatlong hari. Subalit hindi naman sila mga hari, sila ay mga mago at sila ay mga pantas. At kaya natin nabatid na tatlo sapagkat sabi sa ating ebanghelyo ngayon may tatlong regalo. Subalit hindi naman necessary na talagang tatlo lamang yung pumunta kay Jesus. Kung hindi tatlo yung regalo na ibinigay kay Jesus. Marami pong mga points for reflection itong ating pagdiriwang ngayon na kung ihihimay-himayin natin ay napakagandang pagnilayan. Bawat aspeto, bawat sulok ng ating ebanghelyo ngayon ay maaari natin paghugutan ng mga reflection. Subalit hayaan po ninyo na dito tayo mag-concentrate. Na kapag sinabi po nating Epipanya, ano bang ibig sabihin ng Epiphany? Bakit nga ba meron tayong Epiphany? Epiphany means God making Himself known. Nagpapakilala ang Diyos sa atin. Kumbaga sa simpleng salita, yun po yung ibig sabihin ng salitang Epipanya. Ang pagpapakilala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Bakit kinakailangan magpakilala ng Diyos sa atin? Sapagkat siya ay Diyos na totoo, makapangyarihan sa lahat. At hindi natin batid yung kanyang kaisipan sapagkat tayo ay tao lamang, tayo ay limitado lamang. Kung hindi magpapakilala ang Diyos sa atin, hindi natin siya makikilala. Kaya nga ang Diyos mismo ang nagpapakilala sa atin. At yun po yung tinatawag natin na Epipanya. God making Himself known. Hindi nagtatago ang Diyos, but He reveals Himself not only to the chosen people, but to the whole world. Hindi lamang doon sa mga iilan, hindi lamang doon sa Israel, pero yung kanyang pagpapakilala ay pagpapakilala sa lahat hanggang sa atin ngayon. In our gospel today reminds us of something very important. When Christ is revealed, people respond differently. Nakita natin sa ating ebanghelyo yun, sa pagpapakilala ni Jesus sa tanan, merong tatlong set ng mga tao na kung saan iba't iba yung kanilang naging tugon doon sa pagpapakilala ni Jesus. At siguro magandang yun yung tingnan natin. Paano ba tayo tutugon sa pagpapakilala ng ating Panginoon? Tingnan natin yung tatlo. Paano nga ba sila tumugon sa pagpapakilala ni Jesus? Yung una ay si Herodes. Yung pangalawa ay yung bayan ng Israel, ang Jerusalem. At yung pangatlo naman ay yung mga mago. So tatlong set yung ating pagdinilayan ngayon. Sabi sa ating unang pagbasa, ang Jerusalem ay magagalak sapagkat sila'y nakatanaw ng liwanag. Yung bang liwanag na natatanaw ng Jerusalem ay ikagagalak ng Jerusalem. Yung bang liwanag na natatanaw ng Jerusalem ay magiging kagalakan ng bawat isa. Tingnan natin. Una, si Herodes. Herod heard about the birth of Jesus sa pamagitan ng mga pantas na dumating doon sa Jerusalem. Yung mga pantas, sila po ay galing doon pa sa Persia, sa malayong lugar, at naglakbay patungo doon sa Jerusalem. At punong-puno sila ng pag-asa, punong-puno sila ng galak nung sinusundan nila yung tala. Subalit, nang ipahayag nila kay Herodes na isinilang ang hari ng mga hari, Gospel says, Herod was troubled. Nabagabag si Herodes. Why? Because Christ's presence ay na-threaten itong si Herodes. Teka, ako yung hari dito Bakit sasabihin, ipinanganak ang hari ng mga hari? Teka, ako yung pinuno rito Bakit hindi ko alam yung mga bagay na yan?
Paano na yung aking kapangyarihan? Paano na yung aking posisyon? Paano na yung aking korona? Paano na yung aking pagkahari? Na-threaten si Herodes nang marinig niya na isinilang ang hari ng mga hari. Herod did not reject Jesus openly. Instead, he pretended to seek him, but deep in his heart, he wanted to protect himself. Dito mga kapatid, makikita natin, Herod represents these moments in our lives when we see Christ as a threat. As a threat. When faith demands change, when faith demands humility, when faith demands conversion, nakikita natin na threat si Jesus sa atin. Sometimes we say we believe, but when Jesus begins to challenge our lifestyle, our priorities, or even our sins, we become uneasy. Diba? Minsan ganyan din po tayo, no? Naniniwala tayo kay Jesus. Pero kapag sinabi na ni Jesus yung kanyang mga turo at mga aral, pagdating sa moralidad, pagdating sa dogma ng simbahan, sasabihin natin, ay, parang mahirap ata yan. Parang matetreten ata ako dyan. Paano na ako dyan? Paano na yung posisyon ko? Kapag halimbawa sinabihan tayo patungkol sa ating mga kasalanan, patungkol sa pagbabago ng buhay, ay teka, parang hindi pa ako nakahanda dyan. Para ba tayong nagiging mga Herodes sa makabagong panahon na kung saan tayo din, kapag umaharap na tayo kay Jesus at sinasabihan na tayo ng mga bagay na ito, parang ang hirap-hirap magbago. Herod reminds us that it is possible to know about Jesus and yet resist Him. Yun po yung unang set, si Herodes. Nang magpakilala si Jesus, ganon ang naging reaksyon ni Herodes. Na-threaten siya. Yung pangalawa ay yung Jerusalem. Yung buong Jerusalem. The Gospel also tells us, all Jerusalem was also troubled with Herod. Napagkapag din yung mga taga-Jerusalem. Jerusalem knew the scriptures. The scribes and the scholars could even point out where the Messiah would be born. They had the information, but they did not move. They did not journey. They did not worship. Yun naman yung Jerusalem. Alam nila kung saan manggagaling ang Mesiyas. Alam nila kung saan ipapanganak si Jesus. Subalit wala silang pakialam. O di sige, pinanganak ang Mesiyas. O di sige, pinanganak ang hari. Ano naman ngayon? Jerusalem represents indifference. People who know the faith, who are familiar with the faith, with the teachings, but remain unmoved. This is perhaps the most dangerous response. Sabi po nila, ito daw yung pinaka-nakakatakot at dangerous sa lahat. Not hatred, not fear, not apathy. Knowing the truth, but doing nothing about the truth. Alam ko, ito yung totoo, ito yung katotohanan, pero wala akong gagawin patungkol sa katotohanan. The Epiphany warns us, it is possible to be close to the holy things and yet never truly encounter Christ. Siguro magandang tingnan din po natin yung ating mga sarili ngayon. Baka mamaya tayo rin ganon. Nandito sa loob ng simbahan, nagsaserve sa loob ng simbahan, pero yung buhay pala natin ay nabubulok, nasisira, nasa kadiliman. Pwede pala yun na kunwari, banal-banal tayo. Kunwari, banal-banal, luhod-luhod tayo, dasal-dasal, pero nasa kalooban pala natin ay malayo tayo sa Diyos. Yun po yung pangalawang set, ang Jerusalem. Indifference. Kung si Herodes natitreten, ang Jerusalem naman indifferent doon sa pagdating ni Jesus. Yung pangatlong set ay yung mga Magi. Magi, they were foreigners, outsiders, people with no privilege, yet they were the ones who truly recognized Christ. Kung sino pa yung mga tagalabas, kung sino pa yung hindi kabilang sa kawan ng Diyos,
sila pa ang nakakilala kay Jesus. They saw the star, they journeyed, they searched, and when they found Jesus, they knelt and worshiped Jesus. And after encountering Jesus, they went home by another way. Alam natin yung kwento, no? Na sila ay pumunta kay Herodes, subalit si Herodes nang matreten, no? Sabi ni Herodes, hanapin ninyo yung bata at sabihin ninyo sa akin para ako din ay makasamba sa kanya. Pero sinabi ng anghel sa mga mago, huwag na kayong bumalik pa kay Herodes. Ganun pala ho, no? Kapag nakita na natin si Jesus, kapag natagpuan na natin si Jesus, magbabago at magbabago tayo ng landas. Magbabago at magbabago tayo ng daan. Magbabago at magbabago tayo ng puso. Kaya nga, ang paanyaya sa atin sa Epipanyang ito, mga kaibigan, nawa sa pagkakakita natin kay Jesus, nandoon din yung pagbabago ng ating puso at kalooban. The Magi teach us the true response to Epiphany. Yung tunay at ganap, to seek Jesus with joy, to move toward Him with courage, and to allow ourselves to be changed by the encounter. Nang makita nila si Jesus, hindi sila na-threaten. Nang makita nila si Jesus, hindi sila naging indifferent. Bagkus, nang makita nila si Jesus, punong-puno sila ng kagalakan sa kanilang buhay. At dahil doon, kung ano man ang meron sila, inialay nila kay Jesus. Inialay nila yung ginto, yung kamanyang, at yung insenso. Ito yung inialay nila kay Jesus. Tayo kaya, mga kapatid, kung tayo kaya yung mga mago, at mag-aalay tayo kay Jesus, anong ihahandog mo? Kung minsan, ang hirap-hirap magregalo sa isang taong halos nasa kanya na ang lahat. Ang hirap-hirap magregalo sa isang tao na para bang ang dami-daming nagkakaloob at nagbibigay. Subalit kung tayo ang maghahandog kay Jesus, anong ihahandog natin? Kung wala man tayong maihandog sa Kanya, maaaring ang ating puso at kalooban, kahit ang ating kasalanan, kahit yung mga bagay na umaalipin sa atin, yung ating mga sakit, yung ating mga pinagdaraanan, ito yung mga bagay na ihandog natin kay Jesus. At sa paghahandog natin sa Kanya, sa pagsamba natin sa Kanya, mababago at mababago ang ating puso at kalooban. Epiphany shows us three responses to Christ's manifestation. Fear like Herod, indifference like Jerusalem, or faith like the Magi. And today, the gospel asks us clearly, who will we follow? Sino ang susundan natin doon sa tatlong iyon? Si Herodes ba? Yung Jerusalem ba? O yung mga mago? Kayo po ang makakasagot niyan. Tayo ang makakasagot niyan. May we choose the way of the Magi. May we rise, journey, worship, and return transformed. For when Christ truly manifests Himself in our lives, we cannot remain the same again. Maligayang kapistahan po ng Epipanya sa bawat isa sa atin. At nawa itong buong taon na ito ay maging pagpapala sapagkat natagpuan natin si Jesus at kasama natin siya sa paglalakbay sa buhay. Amen.